Magandang araw po mga katropa, Tropang Tagalog po muli, ang may pinakamahinang boses sa YouTube world. Kamusta na po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, habang pinapanood po ninyo, ang video na ito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol naman po sa kamera, opo mga katropa. Mangyari po kasi, ay para pong na-pressure sila sa ginanap na rally ng mga INC kamakailan. Mukhang bumahag po ang kanilang buntot. Sana po, ay wag silang paapekto sa ginawa nilang yun, dahil po ang ipinaglalaban po natin doon ay malaman ang katotohanan. Nais po nating malaman kung saan dinala ni Inday ang kanyang confidential fund. Habang ang gusto ng mga INC ay konsentihin siya sa lahat ng mga atraso niya sa bayan, ay dapat po ay lalo naman kayong magpursigi na ilabas ang katotohanan. Yan po ang dapat niyong gawin. Ipakita niyo sa mga nakakaraming Pilipino na hindi kayo mga konsentidor, gaya ng mga namumuno sa INC. Kasama na ang ipinagmamalaki nilang pulpol na kongresista, si Marcoleta. Opo mga katropa, manindigan dapat ang kamera, huwag matakot sa mga konsentidor. Sinabi ni Marcoleta na hindi daw siya tutol sa ginagawang inquiry ng Quadcom kay Inday, pero dapat daw ay lahat. Ang tanong ko sa kanya, sino ba ang nakitaan ng kaduda-dudang report, hindi ba si Inday lamang? Siya lang po ang naisyuhan ng COA ng Notice of Disallowance, natural, siya lang ang may imbestigahan. Alam kaya ito ni Marcoleta? O talagang nagtatanga-tangahan lang siya? Ang masasabi ko lang po sa Kongreso ngayon, ay gawin nyo ang inyong mandato, huwag kayong ma-pressure sa kanila. Hindi po totoong nasa panig nila ang Diyos, dahil ang Diyos ay makatarungan, hindi siya konsentidor na gaya ng INC. Ipakita nyo sa kanila, na nasa tamang landas kayo para mailantad ang katotohanan. Minsan pa, ang masasabi ko sa mga INC, pabayaan niyong gamulong ang rule of law, huwag niyong hadlangan. Kung talagang walang kasalanan si Inday, so, be it. Hindi yung magre-rally kayo para hadlangan ang katotohanan. Tapos, gagamitin pa ninyo si PBBM sa mga kalokohan nyo. Hay nako, magpakatotoo nga kayo. Para po sa mga pangkaraniwang member ng INC, hindi po kayo ang tinutukoy ko, kundi yung mga namumuno sa inyo. Sila po ang humahadlang para malaman kung talagang may kasalanan si Inday o wala. Bale kami po, mga simpleng mamamayang Pilipino, ay nagnanais na matuloy ang impeachment para po magkaroon ng tunay na kapayapaan. Yan po ang hangad namin, hindi ang maging konsentidor sa katulad ni Inday. Sa kasalukuyan, ang atin pong Pangulong BBM ay nagsisikap na solusyonan ang mga problemang bumabangon sa ating bansa. Nariyan ang pagsugpo sa mga mapagsamantalang negosyante na salarin sa overpricing ng lahat ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa. Nariyan din ang pagsugpo sa droga na walang namamatay na inosente. At higit sa lahat, ang pagpupunyagi niya na ipagtanggol ang ating mga teritoryo at territorial waters. Ito ang katunayan, na nagtatrabaho ang ating Pangulong BBM. Samantalang si Inday, ay puro parinig, akala mo naman ay kaya niyang gawin ang mga ginagawa ngayon ni PBBM. Sus Inday, magtigil ka nga. Hindi mo kayang gawin ang mga pagsisikap ngayon ni PBBM na may ahon ang bansang Pilipinas sa gitna ng kinakaharap na krisis na laganap sa buong mundo. Wala ka sa kalingkingan ni PBBM. Puro pondo at confidential fund lang ang nasa kokote mo. Kuha mo. Puro ka bakasyon, puro ka pasarap, puro ka lamyerda ang nasa isip. Tapos, naiisip mo pa, natatakbo ka sa 2028. Naku po Inday, maghunas dili ka. Hindi namin kailangan ang tulad mong maka-China. Ngayon, Inday, kung tunay ka ngang nagmamahal sa bansang Pilipinas, kondinahin mo ang China sa ginagawa nilang paglabag sa ating sovereignty. Ang kanilang pambubuli sa ating kasundaluhan, baka sakaling ikonsidere namin ang iyong pagtakbo sa 2028.
Pero alam nating lahat na hindi mo ito kayang gawin, hindi mo kayang saktan ang damdamin ng tunay mong minamahal na bansang China, hindi mo kailanman ito gagawin, Inday, alam ko, at yan ang katotohanan kay hirap tanggapin, para sa mga Pilipinong tunay na nagmamahal sa bayang sinilangan, ang bansang Pilipinas. Ngayon, ang pakiusap namin sa'yo, 10 ng iyong mga kampon, sana, wag na kayong manggulo sa aming bansang minamahal, kung nais niyong ipagtanggol ang China, humayo kayo doon kayo manirahan, para naman po sa ating mga kababayan, ang akin pong pakiusap, sa darating pong halalan ay maging matalino po tayo, piliin po natin ang mga kandidatong may tunay na malasakit sa ating bayan, huwag po yung mapagkunwari lamang, pero sa katotohanan ay kapakanan ng ibang bansa ang inaatupag, iboto po natin ang mga kandidato ng ating Pangulong BBM, bagamat ang ilan sa kanila, ay hindi natin kursunada, pero sila naman ang magpoprotekta sa ating bansa at kay PBBM, bakit naman ang hindi, di po ba? Kailangan po nating magsakripisyo, kung ang kapakanan ng ating bansa ang nakasalalay, isipin po natin ang kinabukasan ng ating mga anak, at ang mga susunod na henerasyon. Bueno, mga katropa, bago po tayo magtapos, ay gusto ko sanang muling ipanawagan sa ating mga kababayan, muli, huwag nating iboboto ang mga kandidatong maka-China. Lalong-lalo na si Inday na bata ng Chinese Communist Party. Panagutin natin siya sa pamamagitan ng impeachment. Tandaan natin, wala pong forgive and forget gaya ng gustong mangyari ng mga INC. Impeach Inday Sara. Hanggang dito na lamang po muna at hanggang sa muli po mga katropa. Salamat po ng marami. Basta sa amin, hindi siya political. It's very practical. Magpatawaran tayo, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan. It takes work. This is political, but it's not. Wow. As far as we're concerned, it's not. It's something moral, actually.